Matapos piliting pirmahan ang diborsyo para bigyang daan ang kabit, hindi umiyak si Marisol, sa halip ay palihim niyang kinuha ang lahat ng shares at pinabagsak ang imperyo ni Ricardo sa gitna ng tagumpay nito. Bumangon siya mula sa pagkadapa at ginamit ang pagkawasak ng asawa para maging bagong reyna ng pananalapi. Ngayong nagbago na ang ihip ng hangin, luluhod ba ang traidor para sa tawad o may mas malupit pang ganti na naghihintay? Kumidlat ng malakas sa labas at sa saglit na liwanag na yon, nakita ni Marisol ang mga papel na inihagis ng kanyang asawa sa ibabaw ng mamahaling coffee table. Divorce papers. Ang mga salitang nakalimbag sa itaas ay tila isang hatol, isang malupit na pagwawakas sa 10 taon nilang pagsasama. Pirmahan mo yan. Ang boses ni Ricardo de la Cruz ay kasing lamig ng hangin na pumapasok mula sa bahagyang nakabukas na bintana. Walang emosyon, walang bakas ng pag-aalala. Tila ba isang transaksyon lang sa negosyo ang kanilang paghihiwalay. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol habang dahan-dahan niyang inaabot ang mga papel. Nanlabo ang kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit niya sa puso na ilang buwan na niyang iniinda, kundi dahil sa nagbabadyang mga luha. Ricardo, anong... Huwag ka nang magtanong, Marisol. Putol nito sa kanya. Tapos na tayo. Hindi mo na ba nakikita? Isa ka na lang pabigat sa buhay ko. Isang inutil na may sakit. Ang bawat salita ay parang isang matulis na punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Inutil. Pabigat. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa kanyang isipan. Itinaas niya ang kanyang paningin. Pinilit na salubungin ang mga mata ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero, isang taong puno ng pagkasuklam. Sa gilid ng mesa, nakita niya ang kanilang wedding picture. Ang mga ngiti nila noon, puno ng pag-asa at pagmamahal. Bago pa man siya makapagsalita, kinuha ito ni Ricardo at sa isang mabilis na kilos, pinunit ito sa gitna. Ang larawan ng kanilang masayang pagsasama ay nahulog sa sahig na gawa sa marmol, wasak at hiwalay. Katulad ng kanilang mga puso. Wala nang halaga yan, sabi ni Ricardo. Itinuturo ang punit na litrato. Isang pagkakamali lang ang lahat. Isang malakas na ubo ang kumawala mula sa lalamunan ni Marisol. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ramdam ang paninikip at ang pamilyar na kirot. Sa halip na tulungan, isang pandidiri ang gumuhit sa mukha ni Ricardo. Tingnan mo ang sarili mo, sabi nito na may halong pang-iinsulto. Paano ko ipagmamalaki ang isang asawang ganito? Isang lampa, sakitin at walang silbi. Kailangan ko ng isang babaeng maipagmamalaki ko, hindi isang pasanin. May kinuha si Ricardo sa kanyang bulsa, ang kanyang cellphone. Ipinakita nito sa kanya ang isang litrato. Nasa litrato ang isang babaeng nakangiti, nakayakap sa braso ni Ricardo. Bata, maganda. Makinis ang balat at buhay na buhay ang mga mata. Ang imahe ay isang sampal sa pagkatao ni Marisol. Isang malinaw na salamin ng lahat ng bagay na hindi na siya. Si Katrina, pagpapatuloy ni Ricardo, tila ipinagmamalaki ang kanyang tropeo. Siya ang papalit sa'yo. Isang babaeng puno ng buhay, puno ng pangarap. Hindi tulad mo na hinihintay na lang ang katapusan. Hindi na napigilan ni Marisol ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Humigpit ang kapit niya sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit na pisikal. Ito ang sakit ng pagkakanulo, isang sugat na mas malalim at mas masakit kaysa sa anumang karamdaman. Umalis ka na. Utos ni Ricardo. Itinuturo ang isang maliit na maleta sa tabi ng pinto. Inihanda ko na yan. Hindi mo kailangang magdala ng kahit ano mula sa pamamahay na ito. Dahil simula ngayon, hindi mo na ito tahanan. Lahat ay plinano na pala niya. Habang siya ay nakahiga sa kama, iniinda ang sakit, ang asawa niya ay naghahanda na para itapon siya. Walang salitang lumabas sa bibig ni Marisol.
Dahan-dahan siyang tumayo. Bawat galaw ay tila isang malaking pasakit. Pinirmahan niya ang mga papel gamit ang nanginginig na kamay. Ang tinta ng panulat ay kumalat dahil sa isang patak ng luha na tumama rito. Kinuha niya ang maliit na maleta. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, hindi man lang siya nilingon ni Ricardo. Ang tanging naririnig niya ay ang pagtipa nito sa cellphone. Marahil ay ibinabalita na sa bago nitong reyna ang magandang balita. Binuksan ni Marisol ang malaking pinto. Sumalubong sa kanya ang malakas na buhos ng ulan at malamig na hangin. Bawat hakbang palabas ng bahay na minsan niyang itinuring na kanlungan ay isang parusa. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila nakikisimpatiya sa kanyang kalungkutan. Nang makalabas siya sa malaking gate, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang mga ilaw sa loob ng mansyon ay nagniningning, isang testamento sa yaman na binuo nila o sa yaman na akala niyang binuo nila. Sa paglakad niya sa madilim at basang kalsada, natapilok siya sa isang lubak na puno ng tubig. Napaluhod siya sa sahig, nabitawan ng maleta. Ang putik at maruming tubig ay dumikit sa kanyang damit. Doon, sa gitna ng daan, sa ilalim ng walang tigil na ulan, humagulgol siya. Isang babaeng wasak, itinapon, at walang mapupuntahan. Iyon ang imaheng gusto ni Ricardo na matatak sa isipan ng lahat. Ngunit nang marating niya ang kanto, malayo na sa tanaw ng mansyon, huminto siya. Isang makintab na itim na Rolls Royce ang tahimik na huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang pinto sa likod at isang lalaking nakauniporme ang mabilis na bumaba. May hawak na payong. "Mama Marisol?" Magalang na sabi ng lalaki. Pinapayungan siya mula sa ulan. Pumasok si Marisol sa loob ng sasakyan. Ang lamig at basa sa labas ay napalitan ng init at karangyaan sa loob. Ang katad na upuan, ang banayad na ilaw, ang katahimikan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, saglit. Pagmulat niya, wala na ang babaeng kaawa-awa. Wala na ang mga luhang puno ng sakit. Kumuha siya ng panyo mula sa kanyang maliit na bag at dahan-dahang pinunasan ang kanyang mukha. Hindi ito pagpunas ng luha, kundi pag-alis ng isang maskara. Ang mga mata niyang kanina'y puno ng pighati ay napalitan ng isang malamig at matalas na titig. Isang titig na kayang magpatiklop ng mga korporasyon. "Mateo," sabi niya sa kanyang assistant. Ang kanyang boses, na kanina'y garalgal sa pag-iyak, ay ngayon ay matatag at puno ng awtoridad. "Tumawag ka sa board. Sabihin mong babalik na ako bukas at ihanda ang lahat ng dokumento tungkol sa De La Cruz Realty." "Masusunod po, ma'am," sagot ng assistant. Huminga siya ng malalim, tila isinasara ang isang kabanata ng kanyang buhay. Tumingin siya sa bintana, sa mga patak ng ulan na dumadaloy dito, at sinabi sa sarili ang mga salitang magiging simula ng lahat. Simulan na natin. Habang marahang umuusad ang sasakyan palayo sa Forbes Park, palayo sa buhay na kanyang iniwan, tumunog ang kanyang personal na telepono. Isang encrypted line. Tiningnan niya ang screen at sinagot ito. Isang kalmado at profesional na boses ng babae ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Ma'am, nasa tabi na niya ako." Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Isang ngiting malamig, mapanganib at puno ng pangako. Isinara ni Ricardo de la Cruz ang pinto at kasabay nito ay ang pagtatapos ng isang kabanata ng kanyang buhay na matagal na niyang kinasusuklaman. Nawala na ang amoy ng gamot, ang tunog ng mahinang pag-ubo, ang anino ng isang babaeng unti-unting nilalamon ng karamdaman. Nawala na si Marisol, huminga siya ng malalim. Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila mas sariwa, mas magaan. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, malaya na siya. Naglakad siya patungo sa bar at nagsali ng isang mamahaling brandy sa isang kristal na baso. Itinaas niya ito sa hangin. Tila may kausap. Para sa bagong simula, bulong niya sa sarili,
bago inumin ang mapait na likido sa isang lagok. Ang pakiramdam ng tagumpay ay dumaloy sa kanyang buong katawan. Mas mainit at mas masarap kaysa sa anumang alak. Ilang sandali pa, isang marahang katok ang narinig niya sa pinto. Binuksan niya ito at bumungad sa kanya ang isang nangiting kayang tumunaw kahit sa pinakamatigas na puso. Si Katrina Santos. Nakatayo roon, suot ang isang simpleng pulang bestida na lalong nagpapatingkad sa kanyang kagandahan. Tapos na ba, love? Malambing na tanong nito. Tapos na, sagot ni Ricardo. Hinila ito papasok at isinara ang pinto. Niyakap niya si Katrina ng mahigpit. Nilanghap ang bango ng buhok nito. Ito ang amoy na gusto niya. Amoy ng kabataan, ng sigla, ng hinaharap. Ang lahat ay ayon sa plano. Welcome to your new home. Our new home. Pagtatama ni Katrina, habang ang mga daliri nito ay marahang gumagapang sa dibdib ni Ricardo. Tumingala ito sa kanya, ang mga matay puno ng paghanga. Ang galing-galing mo, Ricardo. You're my king. Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Ricardo. Isang haring walang pabigat na reyna. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa babae. Si Katrina ang perpektong reyna. Maganda, sunod-sunuran, at isang palamuti na maipagmamalaki niya sa lahat. Ito ang nararapat sa isang Ricardo de la Cruz. Halika, sabi ni Ricardo. Akay-akay si Katrina patungo sa sala. Ipagdiwang natin ang ating kinabukasan. Habang naglalakad sila, kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono at tinawagan ang isa sa kanyang mga kasosyo sa negosyo, si Ramon. Ramon, kumusta? Masiglang bati niya habang ang isang kamay ay nakahawak sa baywang ni Katrina. Oo, napatawag ako para i-confirm ang meeting bukas. Mas focused ako ngayon kaysa dati. Sabihin na nating, natapos ko na ang ilang personal na bagay. Narinig niya ang pagtawa ni Ramon sa kabilang linya. Mabuti naman kung ganon. Handa ka na ba para sa Ayala Prime Tower Project? Ito na ang pinakamalaking deal ng De La Cruz Realty. Pinanganak akong handa, Ramon. Mayabang na sagot ni Ricardo. Kapag nakuha natin ang proyektong to, hindi na tayo lilingon pa. Ito ang maglalagay sa pangalan ko sa mapa ng mga pinakamalalaking developer sa buong Pilipinas. Yan ang gusto kong marinig. Sige, bukas. Ibinaba ni Ricardo ang tawag. Ang kanyang dibdib ay puno ng pagmamalaki. Tiningnan niya si Katrina na nakakatingin sa kanya ng may pagkamangha. Narinig mo yon, love? The Ayala Prime Tower Project. That will be my legacy. Our legacy. Pagkatapos ng ilang sandali, habang si Katrina ay nililibot ang tingin sa kabahayan, nagtungo si Ricardo sa harap ng isang malaking salamin sa may hallway. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang mamahaling damit, ang Rolex sa kanyang pulso, ang perpektong ayos ng buhok. Ito ang imahe ng tagumpay. Ngunit sa likod ng refleksyong yon, nakita niya ang isang anino, isang payat na batang lalaki mula sa tondo. Nakayapak, may putik sa mga paa, nangangarap na makatakas sa kahirapan. Kinamumuhian niya ang batang iyon. Kinamumuhian niya ang lahat ng konektado sa kahinaan na yon. At si Marisol, sa kanyang sakit at kahinaan, ay naging isang paalala ng nakaraan na pilit niyang tinatakasan. Kaya kinailangan niyang alisin ito, itapon, para tuluyang mamatay ang anino ng batang tagatondo. Ricardo? Naputol ang kanyang pag-iisip nang lumapit si Katrina. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Ayos ka lang? Parang ang lalim ng iniisip mo. Mabilis na nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Pinalitan niya ng isang malapad na ngiti ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mukha. Hinarap niya si Katrina at hinawakan ang mga kamay nito. Ayos lang ako, love, malambing niyang sabi. Iniisip ko lang kung gaano tayo kaswerte. Kung gaano ako kaswerte na sa wakas, nasa tabi na kita.
Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Katrina. Tila naniwala sa kanyang sinabi. Ako ang maswerte, Ricardo, to be with a brilliant man like you. Lumapit ito sa kanyang study table, kung saan nakakalat ang ilang blueprints at dokumento. I'm so amazed. Paano mo nagagawa ang lahat ng ito? Sana balang araw, maintindihan ko rin ang mga to. Itinuro nito ang mga papel. Isang perpektong pagkakataon para kay Ricardo na muling ipagmalaki ang sarili. Gusto mong matuto? Tanong niya. Ang boses ay puno ng kayabangan. Halika, ituturo ko sa iyo ang mga sikreto ng imperyong ito. Inakbayan niya si Katrina at sinimulang ipaliwanag ang mga detalye ng proyekto. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ricardo, si Katrina ay taimtim na nakikinig, nagtatanong na tila isang sabik na estudyante. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa bawat impormasyong kanyang nakukuha. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang tumunog ang notification sa laptop ni Ricardo. Isang email. Sandali lang, love, sabi ni Ricardo, at umupo sa harap ng kanyang laptop. Binuksan niya ang email. Galing ito sa head office ng Golden Dragon Holdings, ang Hong Kong-based investment firm na siyang pangunahing magpopondo sa Ayala Prime Tower Project. Ang nangiti sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho habang binabasa niya ang maikling mensahe. Subject: Withdrawal of Intent, Ayala Prime Tower Project. Dear Mr. Dela Cruz, this email serves as a formal notification that Golden Dragon Holdings will be officially withdrawing its letter of intent to fund the Ayala Prime Tower project, effective immediately. We have decided to pursue other investment opportunities that are more aligned with our current portfolio strategy. We wish you the best in your future endeavors. Sincerely, the Board of Directors, Golden Dragon Holdings. Walang paliwanag, walang babala. Isang biglaang pag-atras. Ang baso ng brandy na hawak niya ay dumula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig na gawa sa Italian marble. Ang tunog ng nabasag na kristal ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ricardo, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Katrina. Hindi siya sumagot. Nakatitig lang siya sa screen, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang galit. Ang selebrasyon ay biglang natapos. Ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang naglaho na para bang isang panaginip na biglang binasag. Kinabukasan, ang babaeng napaluhod sa putik sa ilalim ng ulan ay tila isang malayong alaala na lamang. Sa pinakamataas na palapag ng Solara Tower sa Bonifacio Global City, nakatayo si Marisol Reyes sa harap ng floor-to-ceiling glass window ng kanyang opisina. Tanaw mula roon ang buong syudad. Isang gubat ng bakal at salamin, kung saan nagaganap ang mga digmaan, hindi sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng yaman at kapangyarihan. Ang suot niyang damit pantulog ay napalitan ng isang itim na business suit na perpektong nakabagay sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok, nakagabi basa at gusot, ay maayos na nakapusod. Ang kanyang mukha, na dating namumutla dahil sa sakit at pighati, ay naglalaman ngayon ng isang malamig na determinasyon. Ito ang tunay na siya. Hindi ang Marisol na asawa ni Ricardo, kundi si Marisol Reyes, ang tagapangulo ng Solara Holdings. Kumatok ng 3 beses sa pinto si Mateo bago pumasok. Ma'am, handa na po ang conference room. Naroon na po sina Attorney Diaz at Mr. Lim. Tumango si Marisol, hindi inaalis ang tingin sa labas. Ang Golden Dragon Holdings? Tanong niya. Natanggap na po ni Mr. Dela Cruz ang email nila kagabi. Ayon sa ating source doon sa loob, nagwawala siya. Sagot ni Mateo. Isang bahagyang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Marisol. Good. Let's begin. Pagpasok ni Marisol sa conference room, ang 2 pinuno ng kanyang legal at finance departments ay sabay na napatayo bilang paggalang. Umupo siya sa dulo ng mahabang mesa at sa isang senyas ng kanyang kamay, nagsiupo rin sila. Mr. Lim, the report. Utos niya. Ang boses ay kalmado,
Ngunit may bigat. Binuksan ng matandang pinuno ng pananalapi ang isang folder. As of last night, our initial move was a success. Ang pag-atras ng Golden Dragon ay nagdulot ng panic sa iilang minor investors ng Dela Cruz Realty. Their stock value is expected to dip by at least 15% pagbukas ng market mamaya. Good. Simpleng sagot ni Marisol. Attorney Diaz, ang susunod na hakbang. Ma'am, sabi ng abogadong nasa katanghalian ng edad, nakausap na po namin ang mga kinatawan ng 3 pinakamalaking bangko kung saan may utang ang Dela Cruz Realty. Gamit ang ating mga subsidiary companies, sisimulan na nating bilhin ang mga utang na yon. In 3 weeks, we will be Ricardo de la Cruz's biggest creditor. I want it done in 2 weeks. Pagtatama ni Marisol. I want him to feel the pressure from all sides. Gusto kong maramdaman niyang unti-unting bumibigay ang mga haligi ng kanyang itinayong kaharian. Masusunod po, ma'am. Sabay na sagot ng dalawa. Pagkatapos ng maikling pag-uutos, isang secured na video call ang lumabas sa malaking screen sa harap nila. Ang mukha ni Katrina Santos, profesional, seryoso, malayo sa imahe ng maamong kasintahan kagabi. Ma'am, bati ni Katrina. Report? Maikling utos ni Marisol. He's desperate. He's now looking for new local investors. Pinag-aaralan niyang isang laang mansyon sa Forbes para makakuha ng karagdagang pondo. Ulat ni Katrina. Ipinakita niya sa akin ang mga plano para sa RL Sealand deal. Isa itong high-risk, high-reward na proyekto sa reclamation area. Tumingin si Marisol kay Mr. Lim na mabilis na tumango. Alam namin ang proyektong yan, ma'am. Puno ng legal loopholes at environmental issues. Isang malaking sugal. Perfect, sabi ni Marisol bago bumaling muli sa screen. Katrina, itulak mo siya papunta roon. Gawin mong paniwalaan na iyon ang tanging solusyon sa kanyang mga problema. Make him think it was his idea all along. Understood, ma'am, sagot ni Katrina bago nagtapos ang tawag. That will be all for now, sabi ni Marisol sa kanyang mga tauhan. Update me every 6 hours. Nang maiwang mag-isa muli sa kanyang opisina, bumalik si Marisol sa harap ng bintana. Tinitigan niya ang gusali ng Dela Cruz Realty sa di kalayuan, isang maliit na istruktura kumpara sa kanyang tore. Naalala niya ang simula ng kanilang relasyon, kung paanong si Ricardo ay laging namangha sa kanyang kaalaman sa negosyo. Ngunit habang lumalaki ang ambisyon nito, unti-unti niyang naramdaman ang inggit at insecurity sa mga mata nito. Kaya para sa pag-ibig, para bigyan ito ng espasyo para maging lalaki sa kanilang relasyon, itinago niya ang kanyang tunay na pagkatao. Itinago niya ang Solara Holdings. Nagpanggap siyang isang simpleng may bahay, isang sakripisyo na tinapatan ng pagtataksil. Dinama niya ang malamig na salamin ng bintana. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Hindi ang sakit na medikal, kundi ang sakit ng alaala. Ngunit ngayon, ang sakit na yon ay hindi nalason. Isa na itong panggatong. Muling pumasok si Mateo sa opisina, may dalang dokumento. Ma'am, sabi nito, inilapag ang papel sa kanyang mesa. Tiningnan ito ni Marisol. Isang kasunduan. Nakuha na po natin ang kontrol sa pinakamalaking utang ng De La Cruz Realty mula sa BDO. As of this moment, ma'am, tayo na po ang may hawak sa kanya sa leeg. Hindi ngumiti si Marisol. Tumango lamang siya. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa gusali ng kanyang asawa sa malayo. Ang unang piraso ng dominoes ay bumagsak na. Ang bawat paghipo ay isang kasinungalingan. Ang bawat halik ay may lason. Ito ang mundong ginagalawan ni Katrina Santos sa loob ng mansyon ng mga De La Cruz. Natagpuan niyang nagwawala si Ricardo sa study room nito. Binasag ang isa pang baso ng alak sa pader. Ang balita tungkol sa pag-atras ng Golden Dragon Holdings ay isang malaking dagok sa kanyang ego. At ngayon, para itong isang sugatang leon, galit
mapanganib, at naghahanap ng masisisi. Mga traidor, mga walang utang na loob. Sigaw ni Ricardo, sinabunot ang sariling buhok. Pagkatapos ng lahat ng pinagsamahan namin, iiwan nila ako sa ere ng ganito lang? Dahan-dahang lumapit si Katrina. Hinawakan niya ang mga balikat nito at marahang minasahe. Ang kanyang paghipo ay malambing at nagpapakalma, isang perpektong pagganap ng isang nag-aalalang kasintahan. Shh, love. Baka atakihin ka sa puso niyan, malambing niyang bulong. Huwag mong hayaang makita nilang apektado ka. That's what they want. Huminga ng malalim si Ricardo. Pilit na pinapakalma ang sarili sa ilalim ng mga daliri ni Katrina. Pero, ang Ayala Prime Tower Project, yun na yon, Katrina. Yun na sana ang magpapatunay sa lahat na ako ang hari. At ikaw pa rin ang hari, sabi ni Katrina. Umupo sa kanyang kandungan at hinaplos ang kanyang mukha. Tinitigan niya ito sa mata. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng kunwaring pagsamba. Maybe this is a blessing in disguise. Sila ang nawalan, hindi ikaw. Ngayon, may pagkakataon kang humanap ng proyektong sayo lang. Isang bagay na mas malaki, mas matapang. Anong mas malaki pa roon? Mapait na tanong ni Ricardo. Nagkunwari si Katrina na nag-iisip ng malalim. Hindi ko alam. Pero minsan, may naririnig ako sa mga business forum na pinupuntahan ko para sa modeling. May binabanggit silang isang malaking lupain sa reclamation area. Ang RLC land deal, sabi nila. Sobrang delikado raw. Maraming legal issues kaya walang gustong gumalaw. Pero kung sino man daw ang makakuha noon, siya na ang magmamay-ari ng susunod na business district sa Maynila. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Ricardo. Mula sa galit, napalitan ito ng interes. Ang ideya ng isang sugal na walang sino man ang nangahas sumubok. Iyon ang klase ng hamon na bumubuhay sa kayabangan ni Ricardo. The RLC land. Ulit nito, tila nilalasap ang mga salita. Matagal ko nang tinitingnan yan, pero masyadong magulo. Kaya nga sa'yo yan nararapat, love, sabi ni Katrina. Dahil kaya mong ayusin ang magulo. You are a brilliant man. Naniniwala ako sa'yo. Hinalikan niya ito. Isang halik na naglalagay ng ideya. Isang halik na nagtutulak sa kanya patungo sa bangin. Kinabukasan, habang nasa opisina si Ricardo para ayusin niyang gusot na idinulot ng Golden Dragon na iwan si Katrina sa mansyon, ito na ang kanyang pagkakataon. Pumasok siya sa study room at sinimulang ayusin ang mga papeles sa mesa ni Ricardo. Sa kalagitnaan ng kanyang paghahanap, pumasok ang executive assistant ni Ricardo, si Elena, isang babaeng nasa mga 50 anyos, matagal nang naninilbihan sa kumpanya at kilala sa kanyang katapatan. Ma'am Katrina, formal na bati ni Elena. Ang kanyang mga mata ay matalas na pinagmamasdan ang ginagawa ni Katrina. Ano po ang kailangan ninyo? Ako na po ang mag-aayos para kay Sir Ricardo. Ngumiti ng matamis si Katrina. Naku, Elena, wag mo na akong tawaging ma'am. Katrina na lang. Tinutulungan ko lang si Ricardo na i-organize ang mga ito. Sobrang stressed na kasi siya. Gusto ko lang makatulong kahit paano. Hindi po sanay si Sir Ricardo na may ibang humahawak ng kanyang mga project files, sabi ni Elena. Ang boses ay magalang ngunit may diin. Malinaw ang mensahe. Huwag mong pakialaman ang hindi sayo. Oh, really? Sinabi niya kasi sa akin na I can make myself at home. Inosenteng sagot ni Katrina. Ipinagpatuloy ang pag-aayos ng papel. Ngunit mas maingat na ngayon. Don't worry, Elena. Alam ko ang limitasyon ko. Ngumiti lang si Elena, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Bago tumalikod at umalis, ramdam ni Katrina ang panganib. May mga matang nakabantay sa kanya. Kailangan niyang maging mas maingat. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog ng mahimbing si Ricardo. Ang pagod at stress ay madaling nagpatumba sa lalaki. Tiningnan niya ang natutulog na si Ricardo
Ang dibdib nito ay marahang tumataas-baba. Sa isang saglit, halos naawa siya. Isa lamang itong tao, puno ng mga demonyo at insecurities na nagtulak sa kanya sa kasakiman. Ngunit mabilis na nawala ang awa nang maalala niya ang dahilan kung bakit niya tinanggap ang trabahong ito. Naalala niya ang kanilang maliit na bahay sa Cavite na giniba para bigyang daan ang isang subdivision project ng De La Cruz Realty. Naalala niya ang kanyang amang inatake sa puso dahil sa stress at pagkawala ng kanilang tahanan. Namatay ito nang hindi man lang nakakatanggap ng hustisya. Ang kontratang ibinigay sa kanila ni Ricardo ay puno ng mga nakatagong probisyon na legal na nagalis sa kanila ng lahat. Ang awa ay napalitan ng isang pamilyar na galit. Hindi ito trabaho lang, ito ay personal. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sa liwanag lamang mula sa screen, isa-isa niyang kinuhanan ng litrato ang mahahalagang dokumento sa mesa ni Ricardo, mga bank statement, mga contact list ng mga pribadong investor, at ang paunang pag-aaral tungkol sa RL Sealand deal. Bawat click ng kamera ay isang pako sa kabaong na siya mismo ang gumagawa. Kinabukasan, puno ng bagong sigla si Ricardo. Ang ideya tungkol sa RL Sealand ay ganap nang sumakop sa kanyang isipan. "Ito na yon, Katrina. Ito na yon," sabi niya habang kausap ang kanyang abogado sa telepono. "Bilhin mo ang RL Sealand. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon mo. I don't care about the price. Just get it for me." Nakatayo si Katrina sa kanyang tabi. Hinimas ang kanyang likod bilang suporta. Ngumiti siya. Isang ngiti na puno ng paghanga sa panlabas. Ngunit puno ng malamig na tagumpay sa loob. Nakuha na niya ang pain. At si Ricardo, sa kanyang pagiging sakim at mayabang, ay buong-buo itong nilunok. "Incompetent! Lahat kayo incompetent!" Ang sigaw ni Ricardo ay umalingaw-ngaw sa loob ng conference room ng De La Cruz Realty. Ibinagsak niya ang kanyang kamao sa makintab na mahogany table, dahilan para magulat ang kanyang mga department head. Ang mga mukha nila ay puno ng takot at pagkalito. Sa loob lamang ng 2 linggo, ang lahat ay tila bumabagsak. May problema sa supply chain ng isang high-rise condominium project nila sa Quezon City. Ang permit para sa isang subdivision sa Laguna ay biglaang sinuspinde dahil sa isang technicality. Ang maliliit na problema ay nagsusulputan na parang mga kabute pagkatapos ng ulan. Mga problemang hindi dapat nangyayari sa isang kumpanyang tulad ng sa kanya. "Paano nangyari to?" Galit na tanong ni Ricardo. Ang mga mata niya ay parang mga laser na isa-isang tinututukan ang kanyang mga tauhan. "For 10 years, this company ran like a well-oiled machine. At ngayon, biglang nagkaganito? Mang Jess." Ang tinawag niya ay isang matandang project manager, mahigit 20 taon na, sa industriya at isa sa mga pinakaunang empleyado niya. "Sir Ricardo?" Nanginginig na sagot ng matanda. "Ikaw ang may hawak ng Laguna Project. Bakit hindi mo nakita ang problema sa permit?" "Sir, na-double check po namin lahat. Maayos po ang papeles natin nang isinumite natin. Nagulat na lang po kami nang biglang maglabas ng suspension order ang munisipyo." Paliwanag ni Mang Jess. "Palusot. May nagkulang sa inyo. O baka naman..." Huminto si Ricardo. Isang madilim na hinala ang nabubuo sa kanyang isipan. "Baka naman. May sumasabotahe sa akin. May ahas sa loob ng pamamahay ko." Ang salitang ahas ay lumikha ng isang malamig na katahimikan sa silid. Si Katrina, na tahimik na nakaupo sa isang sulok bilang suporta, ay nagpakita ng isang nag-aalalang ekspresyon na lalo lamang nagpagatong sa apoy sa dibdib ni Ricardo. "Lahat kayo, gusto kong imbestigahan ninyo ang lahat ng tauhan ninyo. Wala akong pakialam kung sino ang masagasaan. Find the traitor." Utos niya. Meeting adjourned. Paglabas niya ng conference room, ramdam niya ang mga tingin sa kanyang likuran. Mga tingin ng takot at marahil ng pagkamuhi. Wala siyang pakialam. Ang mahalaga,
ay mabuhay. Kailangan niyang mabuhay. Pagdating niya sa lobby ng kanyang gusali, hinarang siya ng security guard. "Sir, may bisita po kayo. Ayaw pong umalis." Napakunot ang noo ni Ricardo. "Sino?" Itinuro ng guard ang isang babaeng nakaupo sa waiting area. Nakasuot ito ng luma at kupas na bestida. Ang kanyang buhok ay may mga puti na, at ang kanyang mga balikat ay hukot na sa pagod. May dala siyang isang supot ng bayong. Nang lumingon ito, agad niyang nakilala. Si Tia Elena niya, ang kapatid ng kanyang ina mula sa Tondo. Isang pamilyar na kaba ang naramdaman ni Ricardo. Isang kaba na nagmumula sa takot at kahihiyan. Mabilis siyang naglakad palapit dito. "Tia," malamig niyang sabi, "anong ginagawa mo rito?" "Ricky, anak," sabi ng matanda. Tumatayo habang nanginginig ang mga tuhod. Ang pagtawag nito sa kanyang palayaw noong bata pa siya ay parang isang sampal. "Pasensya na kung inabala kita. Kailangan ko lang sana ng tulong. Ang bunso kong apo, si Lita, may sakit sa baga. Kailangan ng mga gamot." Hindi pinatapos ni Ricardo ang kanyang tiyahin. Hinila niya ito sa isang sulok, malayo sa mga mata ng kanyang mga empleyado. "Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo na huwag kayong pupunta rito?" Galit ngunit pabulong niyang sabi. "Pinapahiya ninyo ako. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na ang isang Ricardo de la Cruz ay may mga kamag-anak na mukhang pulubi. Pero Ricky, apo ko." Pagmamakaawa ng matanda, ang mga matay puno ng luha. "Hindi ko yan problema." Putol ni Ricardo. Dumukot siya sa kanyang wallet, kumuha ng ilang libong piso, at halos isinaksak ang pera sa kamay ng matanda. "Heto, umalis ka na, at huwag ka nang babalik dito. Kalimutan mo nang magkamag-anak tayo. Matagal ko na kayong kinalimutan." Tumalikod siya, hindi na nilingon ang umiiyak niyang tiyahin. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palayo sa Tondo, palayo sa kahirapan, palayo sa batang si Ricky na kinamumuhian niya. Para patunayan sa sarili na siya ay iba na siya ay makapangyarihan at mayaman, ginawa niya ang isang bagay na laging nagpapagaan sa kanyang loob, ang gumastos. Sinundo niya si Katrina. "Love, let's go shopping," sabi niya. Pilit nang ngumingiti. "I'll buy you anything you want." Maghapon silang nasa Greenbelt. Ibinili niya si Katrina ng mga mamahaling bag, sapatos at alahas. Bawat tapik ng kanyang credit card ay isang pagpapatunay na kaya niya, na kontrolado niya ang sitwasyon. Habang si Katrina ay tila isang batang tuwang-tuwa sa mga regalo, si Ricardo naman ay desperadong sinusubukang takpan ang lumalaking butas sa kanyang dibdib gamit ang mga paper bag mula sa Gucci at Louis Vuitton. "Thank you, love. You're the best," sabi ni Katrina. Hinalikan siya sa pisngi. "Anything for my queen," mayabang na sagot ni Ricardo. Kahit na alam niyang ang perang ginagastos niya ay dapat sanang nakalaan para sa payroll ng kanyang mga empleyado. Nang gabing iyon, pagbalik niya sa kanyang opisina, ramdam niya ang isang panandaliang kapayapaan. Tiningnan niya ang mga litrato nila ni Katrina na kuha kanina, napapalibutan ng kanilang mga pinamili. Ito ang buhay na para sa kanya. Ito ang patunay na nanalo siya. Ngunit ang kapayapaan ay biglang nabasag nang tumawag ang kanyang abogado. "Ricardo, may problema," sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses nito ay seryoso. Malaki ang problema. "Ano na naman?" Inis na tanong ni Ricardo. "Ang RLC land, ang lupang kabibili lang natin." Huminto saglit ang abogado. Tila nag-aalangang sabihin ang balita. "The court just issued a temporary restraining order. Ipinatitigil ng gobyerno ang anumang development sa lugar." "Ano? Bakit? May isang pamilya ng mga magsasaka na biglang lumitaw. Sinasabing sila ang orihinal na may-ari ng isang malaking bahagi ng lupa. May dala silang isang lumang titulo mula pa sa panahon ng mga Kastila. The entire property is now under litigation. It's frozen.
Ang telepono ay halos madurog sa pagkakahawak ni Ricardo. Ang lahat ng perang isinugal niya, ang lahat ng pangarap niya para sa proyektong yon, biglang naging abo. Ricardo, nariyan ka pa ba? Tanong ng abogado. Hindi sumagot si Ricardo. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng syudad. Ang syudad na dati niyang tinitingnan bilang isang kahariang handa niyang sakupin. Ngayon ay tila mga pader ng isang kulungan na unti-unting sumisikip sa paligid niya. Sa loob ng kanyang minimalist na penthouse, malayo sa ingay ng Bonifacio Global City, sa ibaba, tahimik na nanonood ng balita si Marisol Reyes. Ang malaking flat-screen TV sa kanyang harapan ay nagpapakita ng mukha ng isang business analyst na seryosong tinatalakay ang biglaang pagbagsak ng De La Cruz Realty. At ang pinakabagong dagok sa De La Cruz Realty ay ang biglaang pag-freeze sa kanilang pinakamalaking proyekto, ang RLC Land Deal, dahil sa isang hindi inaasahang land dispute. Maraming eksperto ang nagsasabi na ito na marahil ang pako sa kabaong para sa dating matagumpay na kumpanya ni Ricardo de la Cruz. Hindi kumurap si Marisol. Ang kanyang mukha ay isang blankong canvas, walang mababakas na anumang emosyon. Bawat masamang balita tungkol kay Ricardo ay isang kumpirmasyon na ang kanyang plano ay gumagana ng perpekto. Nakakaramdam siya ng isang uri ng kasiyahan, isang malamig at kalkuladong kasiyahan. Ito ang hustisya. Ito ang nararapat. Ngunit nang patayin niya ang telebisyon at ang tanging natira na lamang ay ang katahimikan ng kanyang malawak na sala, isang ibang pakiramdam ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Pag-iisa. Naglakad siya patungo sa kanyang silid. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang maliit at lumang kahon na gawa sa kahoy. Ito lamang ang tanging personal na bagay na dinala niya mula sa mansyon sa Forbes Park. Ang lahat ng iba pa, ang mga mamahaling damit, alahas, at mga kasangkapan ay mga bagay na kayang-kaya niyang bilhin muli. Ngunit ang laman ng kahon na ito, hindi nabibili ng pera. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob, naroon ang mga alaala ng isang buhay na kanyang piniling kalimutan. Isang tuyong bulaklak ng sampagwita, mga liham na isinulat sa papel. At sa ilalim ng lahat, isang mumurahing relo. Kinuha niya ang relo. Ang strap nito ay gawa sa pekeng katad at nagbabalat na. Ang bakal sa gilid ay may kaunting kalawang na. Ito ang unang regalo na ibinigay sa kanya ni Ricardo. Noong sila'y mga nobyo pa lamang. Kakatanggap pa lang nito ng kanyang unang sweldo bilang isang junior architect. At halos lahat ng iyon ay ginastos niya para sa relong ito. Para lagi mong maaalala na sa bawat oras na lumilipas, mas lalo kitang minamahal, sabi nito noon habang isinusuot ang relo sa kanyang pulso. Ang kanyang mga mata noon ay puno ng sinseridad at pangarap, hindi ng kasakiman at kayabangan. Pinagmasdan ni Marisol ang relo sa kanyang palad. Mayroon bang bahagi sa iyo noon na totoo, Ricardo? O simulat sa pool, isa lang itong mahusay na pagganap? Habang hawak niya ang relo, isang biglaang kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang matalas na sakit na nagpaalala sa kanya ng kanyang totoong karamdaman. Napahawak siya sa kanyang puso, napapikit at huminga ng malalim. Sinabi ng doktor na kailangan niyang iwasan ang matinding stress. Ngunit ang ginagawa niya ngayon ay isang malaking bagyo ng emosyon. Ang paghihiganti ay isang lason na hindi lang ang iyong kaaway ang nilalason, kundi pati na rin ang sarili mo. Ma'am? Ang boses ni Mateo mula sa pinto ay nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mabilis niyang isinara ang kahon at itinago ito. Hinarap niya ang kanyang assistant. Ang kanyang mukha ay muling naging isang maskara ng kawalang pakialam. Yes, Mateo? Pumasok si Mateo. May dalang isang baso ng tubig at ang kanyang gamot. May pag-aalala sa kanyang mga mata. Oras na po ng gamot ninyo. At
Ma'am, sigurado po ba kayo sa ginagawa ninyo? Ang sabi po ng source natin, halos hindi na natutulog si Sir Ricardo. Nagiging paranoid na siya. Baka sobra na po ito. Kinuha ni Marisol ang gamot at ininom ito. Sobra na ba, Mateo? Tanong niya. Ang boses ay malamig. Sobra na ba kumpara sa pagtawag niya sa akin na pabigat at inutil habang itinataboy niya ako sa gitna ng ulan? Sobra na ba kumpara sa pagwasak niya sa 10 taon ng pagsasama namin para sa isang babaeng mas bata? Hindi nakasagot si Mateo. Hindi pa ito tapos. Matatag na sabi ni Marisol. Kailangan niyang maramdaman ang pakiramdam na wala kang mapuntahan, na lahat ng pinaghirapan mo ay guguho sa harap mo. Kailangan niyang matutunan ang kanyang leksyon sa paraang hindi niya kailanman malilimutan. I have to see this through hanggang sa huli. Tumango si Mateo. Alam na wala nang makakapigil sa desisyon ng kanyang amo. Aalis na sana siya nang bigla siyang may naalala. Ma'am, may huling balita po pala. Ano yon? Si Sir Ricardo. Sinusubukan niyang isangla ang mansyon sa Forbes Park sa isang pribadong nagpapautang. Tila ito na po ang kanyang huling baraha para makakuha ng pondo. Isang saglit na katahimikan ang namayani. Ang mansyon, ang kanilang tahanan, ang lugar kung saan niya binuo ang mga pangarap na ngayon ay wasak na. Tumingin si Marisol sa labas ng bintana, sa mga ilaw ng ganggabi. Ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy. Mateo, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mababa at mas mapanganib kaysa dati. Tawagan mo ang ating mga tao. Siguraduhin mong tayo ang makakakuha sa utang na yon. Siguraduhin mong sa huli, ang bahay na ipinagkait niya sa akin ay mapupunta rin sa akin. Nakatayo si Ricardo de la Cruz sa harap ng salamin. Inaayos ang kanyang kurbata. Ngunit ang lalaking nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na ang hari ng kanyang imperyo. Ang kanyang mga mata ay bahagyang lubog. May maitim na bilog sa ilalim. Ang kanyang mga balikat, na dati laging tuwid at puno ng kayabangan, ay bahagyang nakayuko, dala ng bigat ng kanyang mga problema. Nasa bingit na siya ng pagkatalo. Alam niya yon. Ang mga bangko ay tumatawag araw-araw, hinihingi ang kanilang bayad. Ang mga investor ay isa-isang umaatras. Ang mga empleyado ay nagbubulungan sa kanyang likuran. Ramdam niya ang mga pader na unti-unting sumisikip sa paligid niya. Ngunit si Ricardo de la Cruz ay hindi isang taong basta-basta na lang sumusuko. Isa siyang manunugal. At ngayong wala na siyang hawak kundi isang baraha, isusugal niya ito ng buong buo. Kinagabihan, sa isang pribadong KTV bar sa Makati, nakilala sa mga usapang hindi dapat marinig ng iba, palihim siyang nakipagkita kay Councilor David Lim, isang politikong kilala sa kanyang pagiging praktikal. Ricardo, my friend, bati ng konsehal, tinatapik ang kanyang likod habang umuupo. Mukhang malalim ang iniisip natin David, magtatapatan na tayo, sabi ni Ricardo, walang paligoy-ligoy. Kailangan ko ng tulong mo at kailangan ko ito ngayon. Inilapag ni Ricardo ang isang blueprint sa mesa. Isang socialized housing project sa isang lupaing pag-aari ng syudad. Malapit sa RLC property. Mabilis na maaprubahan. Mabilis na maitatayo. Malinis ang proyektong ito, David. Para sa mga mahihirap. Tumawa ng bahagya ang konsehal. Para sa mga mahihirap. O para sa bulsa mo, Ricardo? Alam nating pareho kung paano gumagana ang mundo. Mananalo ang lahat dito, giit ni Ricardo. Kailangan ko lang ng kasiguraduhan na kapag isinalang ang proposal ko sa City Council, ito ang mananalo. Walang tanong-tanong. Tinitigan siya ni Councilor Lim, ang mga matay kumikinang sa kasakiman. At ano naman ang mapapala ko sa kasiguraduhan na yan? Walang imik na inilapag ni Ricardo ang isang makapal na brown envelope sa ibabaw ng mesa at marahang itinulak ito palapit sa konsehal. Hindi ito tiningnan ni Councilor Lim. Sa halip, ngumiti ito.
Mabuti tayong magkaibigan, Ricardo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Sabi nito. Bago tumayo at lisanin ang silid, dala-dala ang sobre. Pag-uwi ni Ricardo, dinatnan niya si Katrina sa sala. Naghihintay. May bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Kumusta, love? Tanong nito. Everything is under control, sagot ni Ricardo. Kahit naramdam niya ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Kinabukasan, isinagawa niya ang pinakamasakit na desisyon sa kanyang buhay. Sa harap ng isang abogado, mula sa isang pribadong lending company, pinirmahan niya ang mga papeles. Ang mansyon sa Forbes Park, ang simbolo ng lahat ng kanyang tagumpay, ang palasyong ipinagmalaki niya, ay opisyal ng nakasangla. Ang perang nakuha niya ay idirektang mapupunta sa housing project. All in. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang mga dokumento at ang presentation na inihanda niya para sa City Council. Lumapit si Katrina. May dalang isang tasa ng mainit na tsa. Hayaan mo akong tulungan ka, Ricardo. Sabi nito. Ang boses ay puno ng suporta. Dalawa tayo rito. Magdamag siyang tinulungan ni Katrina. Inayos nito ang kanyang mga slide, chinek ang kanyang mga numero, at binigyan siya ng mga salitang pampalakas ng loob. Habang abala si Ricardo sa pagbabasa ng kanyang script, sa isang saglit na pagtalikod niya, mabilis na isinaksak ni Katrina ang isang maliit na USB flash drive sa laptop. Sa loob ng ilang segundo, kinopya nito ang lahat, ang kopya ng proposal, ang mga bank transfer na patunay sa pag-asang lanang bahay, at ang mga detalye ng kasunduan nila ni Councilor Lim. Pagkatapos, binunot niya ito nang walang anumang bakas ng ingay. Matulog ka na, love, sabi ni Katrina, hinahaplos ang kanyang buhok. Kailangan mo ng lakas para bukas. Pumayag si Ricardo, ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi naging mahimbing. Sa kanyang panaginip, hindi siya nasa Forbes Park, nasa Tondo siya. Muli siyang naging si Ricky, ang payat na batang nakayapak. Ang mga pader ng mansyon ay naging mga barong-barong na gawa sa yero. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng putik at basura. Tumatakbo siya, sinusubukang makalayo. Ngunit ang putik ay humihila sa kanyang mga paa pababa. May mga aninong humahabol sa kanya. Mga mukha mula sa kanyang nakaraan, bumubulong ng kanyang pangalan. Ricky, hindi ka makakatakas. Dito ka nababagay. Sumisigaw siya, ngunit walang boses na lumalabas. Nalulunod siya sa putik. Nagising si Ricardo na humihingal, basang-basa ng pawis. Napabangon siya sa kama, ang kanyang puso ay kumakaripas. Ang takot ay totoo, nararamdaman niya pa rin ito. Ang takot na bumalik sa wala. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa tabi ng kama. Kinuha niya ito. Umaasang isa lamang itong masamang panaginip. Ngunit ang pangalan sa screen ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Councilor David Lim. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. David? Ricardo? Ang boses sa kabilang linya ay masaya at puno ng enerhiya. Kabaligtaran ng kanyang nararamdaman. Good news, my friend. Nakausap ko na ang mga kasama ko sa council. Ang ganda ng proyekto mo. Mukhang pasado na. Isang saglit na katahimikan. Pinoproseso ni Ricardo ang kanyang narinig. Pasado na. Pero, pagpapatuloy ng konsehal, para masigurado at para mapabilis ang lahat, gusto kanilang marinig mismo. They've arranged an emergency presentation for you tomorrow morning, 10 o'clock sharp, sa City Hall. Ang takot na kanina'y bumabalot sa puso ni Ricardo ay biglang napalitan ng isang nag-uumapaw na pag-asa. Ito na yon. Ito na ang sagot sa lahat. Isang presentasyon na lang at babalik na ang lahat sa dati. Mas hihigit pa sa dati. Yes! Yes, of course! I'll be there! Halos pasigaw na sagot ni Ricardo. Napabangon mula sa pagkakahiga. Salamat, David. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Walang anuman, Ricardo. Basta't magkaibigan tayo.
sabi ng konsehal bago ibaba ang tawag. Ibinagsak ni Ricardo ang sarili pabalik sa kama. Ngunit ngayon, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa labis na kagalakan. Tumawa siya ng malakas, isang tawang may halong kabaliwan at lunas. Nilingon niya ang natutulog na si Katrina sa kanyang tabi na tila hindi nagising sa kanyang ingay. Hinaplos niya ang buhok nito. "Narinig mo ba yon, my queen? Narinig mo ba yon?" Bulong niya. "Malapit na. Malapit na tayong bumalik sa tuktok. At sa pagkakataong ito, walang sino man ang makakapagpabagsak sa atin." Tinitigan niya ang kisame ng kanilang silid. Ang mga anino ng tondo ay naglaho, napalitan ng mga imahe ng mga bago at matatayog na gusali na itatayo niya. Si Ricardo de la Cruz ay muling isinilang. Sa kanyang isipan, nanalo na siya. Ang gabi bago ang presentasyon ni Ricardo sa City Hall ay napuno ng isang kakaibang katahimikan. Para kay Ricardo, ito ay ang katahimikan ng kumpiyansa, ang kapanatagan, bago ang isang sigurado at matunog na tagumpay. Para kay Katrina, ito ay ang katahimikan bago ang pagsabog ng isang bomba. Sa malawak na study room, paulit-ulit na binabasa ni Ricardo ang kanyang talumpati sa harap ng salamin. Bawat kilos ng kanyang kamay, bawat pagtaas ng kanyang kilay ay kalkulado. Puno siya ng enerhiya, ng isang nag-uumapaw na pag-asa na muling magiging kanya ang mundo. Ang proyektong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtatayo ng mga bahay, deklara niya sa kanyang refleksyon. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng disenteng pamumuhay sa mga taong matagal nang pinagkaitan nito. Ito ay isang pamana. Habang siya ay abala sa kanyang pagganap, sa kabilang dulo ng silid, sa isang madilim na sulok na halos hindi naabot ng ilaw mula. Sa lampshade, nakaupo si Katrina. Ang tanging liwanag sa kanyang pwesto ay nagmumula sa screen ng kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay marahang gumagalaw sa ibabaw ng trackpad. Isang progress bar ang dahan-dahang gumagapang sa screen. Uploading isa of 5 files. Ang laman ng mga files na yon ay ang lahat ng ebidensya. Ang mga litrato ng mga dokumento, ang audio recording ng usapan nila ni Councilor Lim, ang mga bank record ng perang ipinangsangla sa mansyon, at ang kumpletong kopya ng proposal na may mga nakatagong probisyon para sa overpricing. Ang lahat ng ito ay ipapadala sa isang secured na email address. Ang email address ni Jessica Sison, isang kinikilalang investigative journalist. Nang matapos mag-practice si Ricardo, lumapit ito sa kanya, ang muka'y puno ng ngiti. "Ano sa tingin mo, love? Perfect, di ba?" Hinawakan nito ang kanyang mga kamay at hinila siya patayo. Niyakap siya ni Ricardo ng mahigpit. "Salamat, Katrina. Salamat sa pananatili mo sa tabi ko. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Pagkatapos nito, pagkatapos ng lahat ng to, ibibigay ko sa iyo ang buhay na nararapat para sa isang reyna." Isiniksik ni Katrina ang kanyang mukha sa dibdib ni Ricardo. Nilanghap ang amoy ng mamahaling pabango nito. Sumagot siya sa yakap. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa likod nito. Ngunit kung nakikita lang sana ni Ricardo ang kanyang mga mata, makikita nito ang isang malamig at walang emosyong titig. Ang yakap na ito ay hindi yakap ng pagmamahal. Ito ang yakap ni Judas. "I will always be here for you." Bulong niya, ang bawat salita ay isang perpektong kasinungalingan. Nang bumitaw sila, bumalik siya sa kanyang laptop. Uploading 5 sa 5 files, upload complete. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagtipa ng isang maikling mensahe para kay Marisol. Tapos na. Walang sagot. Hindi niya kailangan ng sagot. Alam niyang sa kabilang dulo ng syudad, ang tunay na reyna ay naghihintay. "Matulog na tayo, love. Kailangan mong maging fresh bukas," sabi ni Ricardo. Hinila siya patayo. "Bukas, magbabago ang lahat." "Oo, magbabago ang lahat," sabi ni Katrina sa kanyang isipan. Hinintay niyang makatulog si Ricardo. Dahil sa pagod at excitement,
Mabilis itong nahimbing. Ang dating malakas at makapangyarihang lalaki ay payapang natutulog. Walang kamalay-malay na. Ang kanyang mundo ay ilang oras na lang mula sa ganap na pagguho. Tinitigan ni Katrina ang kanyang natutulog na mukha. Naalala niya ang kanyang ama, kung paano ito nawalan ng pag-asa matapos silang paalisin sa kanilang lupa. Ang mukha nitong puno ng pighati sa ospital. Biglang nawala ang anumang bahid ng awa na maaari sana niyang naramdaman para kay Ricardo. Walang ingay. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Bawat galaw niya ay maingat at may kalkulasyon. Binuksan niya ang closet at kinuha ang kanyang maliit na maletang matagal nang nakahanda sa isang sulok. Isa-isa niyang inilagay ang kanyang mga damit, ang kanyang mga personal na gamit. Hindi niya dinala ang kahit isa sa mga regalong ibinigay sa kanya ni Ricardo. Ang mga bag, ang mga sapatos, ang mga alahas, lahat ay simbolo ng kasinungalingan at iiwan niya ang mga ito kasama ng taong nabubuhay sa kasinungalingan. Bago siya umalis, huminto siya sa harap ng pintuan ng silid at lumingon sa huling pagkakataon. Paalam, Ricardo, bulong niya sa hangin. Sana, sa iyong pagbagsak, matutunan mo ang leksyon na hindi itinuturo ng pera. Tahimik niyang isinara ang pinto. Kinabukasan nagising si Ricardo sa sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Napangiti siya. Ito ang unang araw ng kanyang bagong buhay. Iginala niya ang kanyang kamay sa kabilang bahagi ng kama. Inaasahang mahahawakan si Katrina. Ngunit ang naramdaman niya ay isang malamig at bakanteng espasyo. Napabangon siya. Love? Katrina? Walang sumasagot. Tiningnan niya ang banyo, ngunit walang tao. Binuksan niya ang closet. Ang lahat ng damit ni Katrina ay wala na. Ang mga kahon ng sapatos at bag na binili niya ay naroon pa, ngunit ang babae ay naglaho na. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Anong nangyayari? Biglang nagring ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Ramon, ang kanyang business partner, ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito. Ricardo, napanood mo na ba ang balita? Buksan mo ang TV mo. Ngayon din. Sigaw ni Ramon. Ang boses ay puno ng panik. Nanginig ang kamay ni Ricardo habang inaabot ang remote control. Pagbukas niya ng TV, bumungad sa kanya ang kanyang sariling mukha. Nasa ilalim nito ang isang nagliliyab na headline. Breaking news. De La Cruz Realty CE o Ricardo De La Cruz inakusahan ng bribery at land grabbing sa isang malawakang skandal. Kasabay nito, ang kanyang telepono ay hindi na tumigil sa pagring. Sunod-sunod, ang kanyang abogado, ang kanyang accountant, ang bangko, ang mga numero ng kanyang mga investor. Bawat ring ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido, sumisira sa mundong kanyang binuo. Ang mansyon sa Forbes Park, na dati isang palasyo ng tagumpay, ay naging isang marangyang kulungan. Hindi na ito isang tahanan. Isa na itong mausoleum kung saan nakaburol ang mga pangarap ni Ricardo De La Cruz. Nakatayo siya sa gitna ng sala, nakasuot pa rin ang kanyang pantulog na sutla, ngunit ang anyo niya ay malayo na sa isang hari. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at hindi makapaniwala. Sa malaking telebisyon, ang mukha ng respetadong mamamahayag na si Jessica Sison ay seryosong nag-uulat. At ayon sa mga dokumento at audio recordings na eksklusibong nakuha ng aming team, malinaw na may naganap na suhulan sa pagitan ni Mr. Ricardo De La Cruz at ni Councilor David Lim upang mapaboran ang housing project ng De La Cruz Realty. Bawat salita ay isang dagok, bawat ebidensya, ang kopya ng tseke, ang recording ng kanilang usapan sa KTV bar, ang testimonya mula sa isang hindi pinangalanang source ay mga pako na lalong nagbabaon sa kanya sa kahihiyan. Hindi totoo yan, sinungaling,
Lahat kayo sinungaling. Sigaw ni Ricardo sa telebisyon na para bang maririnig siya nito. Kinuha niya ang pinakamalapit na bagay na mahahawakan niya, isang mamahaling florera, at ibinato ito ng buong lakas sa screen. Nagkadurog-durog ang salamin ng TV, ngunit hindi nito napatahimik ang mga boses sa kanyang isipan. Ang kanyang telepono, na kanina pa hindi tumitigil sa pagring, ay muli niyang pinulot. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang isang numero. Ang numero ni Katrina. "The number you have dialed is currently not in service. Please try your call again later." Paulit-ulit. Ang parehong malamig at walang emosyong boses. "Katrina, sagutin mo." Pagmamakaawa niya sa hangin. "Bakit? Bakit mo ginawa sa akin to? Minanahal kita. Ibinigay ko sa'yo ang lahat." Sa gitna ng kanyang pagwawala, napansin niya ang isang bagay na nakapatong sa ibabaw ng kanyang study table. Isang pamilyar na bagay, ang Rolex na ibinigay niya kay Katrina noong nakaraang linggo. Maingat itong inilagay sa ibabaw ng isang maliit na piraso ng papel. Nanginginig niyang kinuha ang papel. May isang pangungusap lang na nakasulat dito, sa isang perpekto at eleganteng sulat kamay. Utang na loob, bayad na, walang pirma. Ngunit alam na niya. Alam na niya kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang traidor, ang ahas, ang babaeng pinatuloy niya sa kanyang tahanan at sa kanyang puso. Sa isang iglap ng matinding galit, winasak niya ang lahat ng bagay na makikita niya sa study room. Itinapon niya ang mga libro, sinira ang mga modelo ng kanyang mga gusali, ibinagsak ang mga litrato nila ni Katrina sa sahig at paulit-ulit na inapakan. "Ah!" Isang sigaw na puno ng sakit, galit at pagkatalo. Isang sigaw ng isang hayop na nasukol habang siya ay nasa gitna ng kanyang pagkasira. Isang malakas na katok ang narinig niya mula sa pinto. Hindi niya ito pinansin, ngunit ang pagkatok ay hindi tumigil, lalong lumakas. "Mr. Ricardo de la Cruz, buksan ninyo ang pinto. Pulis ito. May dala kaming warrant of arrest." Pulis. Ang salitang yon ay nagpabagsak sa kanya sa sahig. Napaluhod siya sa gitna ng mga nagkalat na bubog at papel. Ang hari ay wala ng trono. Ang kanyang palasyo ay guguho na. Hindi niya binuksan ang pinto. Ngunit ilang sandali pa, narinig niya ang malakas na tunog ng pagwasak. Sinira ng mga pulis ang pinto. Pumasok sila, nakauniporme. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang emosyon. "Ricardo de la Cruz, inaaresto ka namin sa salang bribery?" At hindi na niya narinig ang mga sumunod na salita. Ang tanging nakikita niya ay ang mga anino mula sa kanyang panaginip. Ang mga anino ng tondo. Ngumingiti ang mga ito sa kanya. Bumubulong, "Dito ka nababagay." Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, isang lalaking nakasuit ang lumapit sa kanya. Ang kanyang abogado. "Ricardo, kailangan mong sumama sa kanila. Magpiyansa tayo. Aayusin natin to." Ngunit habang siya ay tinutulungang tumayo, isang sobre ang iniabot sa kanya ng isa sa mga tauhan ng korte. "Mr. de la Cruz, pinapatawag po kayo." Binuksan niya ang sulat. Galing ito sa isang law firm na hindi niya kilala. Paunawa ng isang espesyal na pagpupulong ng mga stockholder. Sa ngalan ng may hawak ng mayorya ng sapi ng De La Cruz Realty at Development Corporation, opisyal naming ipinapatawag ang lahat ng stockholder para sa isang madaliang pagpupulong bukas ng umaga, 9:00 ng umaga, upang talakayin ang kasalukuyang pamumuno at direksyon ng kumpanya. Ang pagpupulong na ito ay isinagawa sa kahilingan ng pangunahing stockholder. Solara Holdings. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, Solara Holdings. Saan niya narinig ang pangalang yon? Sino sila? Paanong sila ang naging mayorya ng stockholder nang hindi niya namamalayan? Ngunit habang inilalabas siya ng mga pulis mula sa kanyang winasak na paraiso, isang malamig at nakakakilabot na ideya
Ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Solara, araw. Araw na sumisikat. Marisol, dagat at araw. Hindi, hindi maaari. Isang kahibangan, isang imposible at nakakatakot na pag-iisip. Ang conference room ng De La Cruz Realty ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga stockholder at board member na dati mga kaibigan at kasosyo ni Ricardo ay nakaupo na parang mga estatwa. Ang kanilang mga muka ay maskara ng pagkabalisa at takot. Ang hangin ay mabigat, halos mahirap hingahan. Pumasok si Ricardo de la Cruz. Nakapagpiyansa siya, ngunit ang presyo ng kanyang pansamantalang kalayaan ay ang huling piraso ng kanyang kayamanan. Ang suot niyang mamahaling suit ay hindi na kayang itago ang katotohanan. Isa na siyang taong wasak. May mga pasa pa sa kanyang mga pulso mula sa posas, at ang kanyang mga mata ay mailap. Naghahanap ng kahit isang kakampi sa silid na yon, ngunit wala siyang nakita. Ang lahat ay umiiwas ng tingin. Ang mga taong dati tumatawa sa kanyang mga biro at pumupuri sa kanyang bawat desisyon ay tila hindi na siya kilala. Naramdaman niya ang lamig ng pag-iisa, ngunit meron pa siyang natitirang isang hibla ng pag-asa, isang hibla ng kayabangan. Akin pa rin ang kumpanyang ito. Hindi nila ito makukuha sa akin. Umupo siya sa kanyang kinagisnang pwesto sa dulo ng mesa, ang silya ng tagapangulo. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, bumukas ang pinto. Isang matikas na babae ang pumasok. Nakasuot ng puting power suit. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang kapangyarihang kayang magpayanig ng buong silid. Bawat hakbang niya ay may bigat at kumpiyansa. Sa kanyang pagpasok, lahat ng nasa loob ng silid maliban kay Ricardo ay sabay-sabay na napatayo bilang paggalang. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Ricardo. Ang tibok ng kanyang puso ay dumagundong sa kanyang mga tainga. Ang babaeng iyon na puno ng sigla at lakas, na ang mga mata ay matalas at puno ng isang malamig na apoy. Marisol, ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang pabulong na sumpa. Hindi ito ang Marisol na itinaboy niya. Hindi ito ang babaeng may sakit, mahina at kaawa-awa. Ito ay isang estranghera, isang reyna. Hindi siya pinansin ni Marisol. Naglakad ito papunta sa kabilang dulo ng mesa, sa pwesto ng kapangyarihan na direktang katapat niya. Maupo na kayong lahat, utos ni Marisol. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit hindi mapapasubalian. Anong ginagawa mo rito? Naguguluhang tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sino ka para? Ako. Putol ni Marisol. Tinitigan siya sa mata sa unang pagkakataon. At sa titig na yon, nakita ni Ricardo ang lahat. Ang sakit, ang galit at ang isang bakal na determinasyon. Ako ang kumakatawan sa Solara Holdings. Ang may-ari ng 65% ng kumpanyang ito. Ako ang nagpatawag ng pulong na ito. Solara, Marisol. Ang koneksyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Ang lahat ng nangyari, ang pag-atras ng mga investor, ang mga problema sa proyekto, ang pagbili sa kanyang mga utang, lahat ay konektado, lahat ay plinano. Hindi maaari. Bulong ni Ricardo. Isa ka lang. Isang pabigat, pagpapatuloy ni Marisol. Isang inutil na may sakit. Yan ba ang sasabihin mo, Ricardo? Inilabas ni Marisol ang isang serye ng mga dokumento. Ayon sa mga hawak naming datos, panimula niya, ang kanyang boses ay propesyonal na umaalingaw-ngaw sa silid. Ang De La Cruz Realty ay lugmok sa utang dahil sa mga sunod-sunod na maling desisyon ng pamunuan, mula sa RLC land deal na isang malinaw na sugal hanggang sa paglustay ng pondo ng kumpanya para sa mga personal na gastusin. Isa-isa niyang ipinakita ang ebidensya. Bawat papel ay isang pako sa kabaong ni Ricardo.
Habang siya ay nagsasalita, ang pinto ay muling bumukas. Isang babae ang pumasok. Nakasuot ng isang itim na business suit. Ang kanyang mukha ay seryoso at profesional. Naglakad ito ng may kumpiyansa. Nilampasan si Ricardo na parang hindi ito nag-i-exist at tumayo sa tabi ni Marisol, si Katrina Santos. At para talakayin ang mga legal na implikasyon ng mga pagkakamaling ito, pagpapatuloy ni Marisol, narito ang aking personal legal counsel, si Attorney Katrina Santos. Kung mayroon mang natitirang lakas sa katawan ni Ricardo, tuluyan na itong nawala. Ang huling piraso ng kanyang mundo ay gumuho sa harap niya. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ay kasama ng babaeng kanyang sinira. Ang dalawang reyna ng kanyang buhay, ang luma at ang bago, ay magkasama pala sa iisang panig mula pa sa simula. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang perpektong bitag. Napatayo si Ricardo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ibabaw ng mesa. Mga ahas, mga traidor, sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag. Ngunit si Marisol ay hindi natinag. Tinitigan niya siya ng diretso sa mata. Ang lahat ng sakit at pagmamahal na minsan niyang naramdaman ay nagbigay daan sa isang malamig at mapait na katarungan. "Hindi mo ako itinapon, Ricardo," sabi ni Marisol. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng kahulugan. "Pinalaya mo lang ako. At ngayon, binili ko ang lahat ng itinuturing mong mundo." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ricardo, mas masakit kaysa sa anumang sampal o suntok. Kaya naman, pagpapatuloy ni Marisol, ibinaling ang tingin sa mga miyembro ng board. "I would like to call for a vote of no confidence against our current chairman, Mr. Ricardo de la Cruz." Hindi na kinaya ng mga tuhod ni Ricardo ang bigat ng kanyang pagkatalo. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang silya, hindi dahil sa pag-upo, kundi dahil sa pagguho. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatitig sa kawalan. Ang hari ay tuluyan ng napatalsik sa kanyang trono, sa harap mismo ng reynang minsan niyang minaliit at itinapon. Isa-isang umalis ang mga miyembro ng board. Ang bawat pag-alis ay tila isang pako na lalong nagbabaon kay Ricardo sa kanyang kinauupuan. Walang nagpaalam, walang tumapik sa kanyang balikat. Iniwan nila siyang mag-isa sa conference room kasama ang dalawang babaeng sumira sa kanya at ang mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Tumayo si Katrina at marahang tumango kay Marisol. Bago tahimik na lumabas ng silid, isinara ang pinto sa kanyang pag-alis. Ngayon, silang dalawa na lang. Ang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa sigawan. Nakaupo si Ricardo, nakayuko, isang hari na inalisan ng korona at kaharian. Si Marisol ay nanatiling nakatayo sa kabilang dulo ng mesa. Pinagmamasdan siya hindi ng may galit, kundi ng may isang uri ng pagod na pagtatapos. Ilang minuto ang lumipas. Sa wakas, gumalaw si Ricardo. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay tila nanginginig. Naglakad siya palapit kay Marisol, hindi na bilang isang mayabang na bilyonaryo, kundi bilang isang pulubi. Bawat hakbang ay mabigat. Nang nasa harapan na niya si Marisol, walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Sa halip, ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang gawin ng mga taong desperado. Lumuhod siya. Hinawakan niya ang kamay ni Marisol. Ang kanyang mga daliri malamig at nanginginig. Idinikit niya ito sa kanyang noo. "Marisol, mahal ko. Patawarin mo ako." Humagulgol siya. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig. "Nagkamali ako. Nabulag ako sa pera, sa kapangyarihan. Patawarin mo ako. Pakiusap. Ibalik natin ang dati." Ang paghawak niya ay mahigpit, na parang sa pagkapit sa kamay ni Marisol ay makakapitan niya muli ang buhay na kanyang winasak. Ngunit si Marisol ay hindi natinag. Marahan,
Ngunit may katiyakan, inalis niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ni Ricardo. Ang pag-alis na yon ay hindi marahas. Ito ay pinal na parang pagsasara ng isang libro. "Tumayo ka, Ricardo," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang bahid ng galit o ng awa. Ito ay boses ng isang taong matagal nang nakamove on. Huli na ang lahat para dyan. Tumingala si Ricardo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. "Bakit, Marisol? Bakit mo sinira ang lahat? Para saan? Para sa paghihiganti?" Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ni Marisol. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa syudad na nagpapatuloy sa kanyang pag-ikot, walang pakialam sa kanilang personal na trahedya. "Hindi," sagot niya. "Hindi ko ito ginawa para sa paghihiganti. Ginawa ko ito para ipaalala sa iyo ang halaga ng isang taong minamaliit mo." Humarap siyang muli kay Ricardo. "Akala mo ba kasinungalingan lang ang lahat, Ricardo? Ang sakit ko. Totoo yon. May problema talaga ang puso ko. At bawat araw na kasama kita, bawat araw na nararamdaman ko ang panlalamig mo, ang pagtataksil mo, unti-unti nitong pinapatay ang puso ko sa paraang literal." Isang bagong bugso ng sakit ang gumuhit sa mukha ni Ricardo. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa kanyang pagkatalo sa negosyo. Ang pagtataboy mo sa akin sa gabing iyon, pagpapatuloy ni Marisol, ang halos pumatay sa akin. Ngunit ito rin ang nagbigay sa akin ng dahilan para mabuhay, para lumaban. Hindi para sa'yo, hindi para sa atin, kundi para sa sarili ko, para patunayan sa sarili ko na ang halaga ko ay hindi nakadepende sa pagtingin ng isang lalaking tulad mo. Naglakad si Marisol patungo sa kanyang upuan at kinuha ang kanyang briefcase. Mula sa loob, inilabas niya ang isang checkbook. Sa harap mismo ni Ricardo, nagsulat siya sa isang tseke. Ang tunog ng kanyang panulat sa papel ay ang tanging maririnig sa silid. Pinunit niya ang tseke, lumapit kay Ricardo, at hindi ito iniabot sa kanyang kamay. Sa halip, marahan niya itong ipinatong sa makintab na mesa sa kanilang pagitan. "Ano to?" tanong ni Ricardo. Ang boses ay paos. "Sapat na halaga yan para makapagsimula ka muli," sabi ni Marisol. "Isang simpleng buhay, malayo sa lahat ng ito. Ituring mo na lang yan na bayad sa 10 taon ng buhay ko na sinayang ko sa'yo." Pagkatapos noon, tumalikod na si Marisol. Walang pag-aalinlangan. Naglakad siya patungo sa pinto. "Marisol, sandali!" sigaw ni Ricardo. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi na siya lumingon pa. Binuksan niya ang pinto at lumabas. Iniwan si Ricardo na nakaluhod sa sahig ng isang imperyong siya mismo ang nagwasak. Naiwang mag-isa si Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa tseke na nasa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan, nanginginig, pinulot niya ito. Tiningnan niya ang halaga. Sapat nga para mabuhay, ngunit isang insulto para sa isang taong dating nagmamay-ari ng lahat. Tinitigan niya ang pirma sa ibaba. Marisol Reyes, isang tawa ang kumawala mula sa kanyang bibig. Hindi isang tawa ng saya. Ito ay isang halakhak na basag, puno ng sakit, puno ng kabaliwan. Tumawa siya ng tumawa habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang tunog ng isang taong nawala na ang lahat, pati na ang kanyang sarili. 6 na buwan ang lumipas. Ang hangin sa tondo ay hindi nagbago, mainit, maalikabok, at puno ng ingay ng buhay. Ngunit sa isang partikular na eskinita, mayroong isang bagong gusali na nakatayo. Isang gusali na puno ng kulay at pag-asa. Sa harapan nito, may isang malaking arko na may nakasulat, "Tahanan ng Pag-asa, a Solara Foundation Project." Sa loob, ang paligid ay puno ng tawanan ng mga bata at masayang kwentuhan ng mga kababaihan. Isa itong community center, isang lugar na nagbibigay ng libreng edukasyon para sa mga kabataan at livelihood training para sa mga single mother at mga babaeng biktima ng pang-aabuso. Sa gitna ng lahat ng ito,
Nakatayo si Marisol Reyes. Ang suot niya ay hindi isang power suit, kundi isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay nakalugay, at sa kanyang mukha, may isang ngiti, isang tunay, payapa, at masayang ngiti na hindi nakita sa kanya sa loob ng maraming taon. Maraming salamat po sa lahat ng dumalo sa pagbubukas ng ating tahanan ng pag-asa, sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng init. Ang lugar na ito ay itinayo, hindi lamang gamit ang semento at bakal, kundi gamit ang paniniwala na ang bawat isa sa atin ay may karapatang bumangon kahit gaano pa tayo kadapa. Tumingin siya sa mga mukha sa kanyang harapan, mga mukha ng mga babaeng minsan nang nawalan ng pag-asa, mga mukha ng mga batang minsan nang inalisan ng pangarap. Nakikita niya ang kanyang sarili sa kanila. Minsan sa buhay ko, pagpapatuloy niya, pinipiling maging tapat sa isang paraang hindi direktang tumutukoy sa kanyang nakaraan. Naramdaman ko na parang wala na akong halaga, na ang aking pagkatao ay sinukat at hinusgahan batay sa aking kahinaan. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano mo pinababagsak ang iba, kundi sa kung paano mo tinutulungang bumangon ang iyong kapwa, at higit sa lahat, ang iyong sarili. Isang masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng kanyang talumpati, nilapitan siya ng mga tao, nagpapasalamat, yumayakap. Naramdaman ni Marisol ang isang uri ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ng Solara Holdings. Ito ang kaligayahan ng pagkakaroon ng tunay na layunin. Sa isang sulok, nakita niya si Katrina, nakangiti habang nakikipaglaro sa ilang mga bata. Pagkatapos ng lahat, naging magkaibigan sila. Si Katrina ngayon ang namumuno sa Legal Aid Department ng Solara Foundation, tinutulungan ang mga taong katulad ng kanyang ama na makakuha ng hustisya. Sa kabilang dako ng Maynila, sa isang maliit at masikip na apartment sa Pasay, isang lalaki ang nag-aayos ng mga kahon sa isang convenience store. Ang kanyang mukha ay pagod, ang kanyang mga balikat ay hukot. Mas matanda siyang tingnan ng 10 taon. Isang customer ang nagtanong, "Boss, magkano to?" Tumingin si Ricardo de la Cruz sa customer. Walang bakas ng pagkilala. Isa na lang siyang ordinaryong tao, isang anino sa syudad na dati pag-aari niya. Minsan, sa gabi, napapanaginipan pa rin niya ang tondo. Ngunit ngayon, hindi na siya tumatakbo. Nakatayo lang siya roon, tinatanggap ang putik sa kanyang mga paa. Bumalik ang eksena kay Marisol sa tondo. Palubog na ang araw. Ang ginintuang sinag nito ay tumatama sa kanyang mukha. Lumapit sa kanya si Mateo, ang kanyang tapat na assistant. "Ma'am, oras na po para umuwi." "Salamat, Mateo," sabi ni Marisol. "Pero dito na ang uuwian ko ngayon." Huminga siya ng malalim, dinama ang mainit na hangin. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin, isang paalala ng kanyang mga pinagdaanan. Ngunit hindi na ito isang hatol ng kamatayan. Isa na itong marka ng katatagan, isang peklat na nagpapatunay na siya ay nasugatan, ngunit siya ay naghilom at siya ay nabuhay. Tumingin siya sa kalangitan, sa mga ulap na may kulay kahel at rosas. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman niyang tunay siyang malaya. Malaya mula sa galit, malaya mula sa nakaraan, malaya para simulan ng isang bagong kabanata na siya mismo ang may akda. Ang paghihiganti ay natapos na, ngunit ang kanyang tunay na buhay ay ngayon pa lamang nagsisimula. Sa huling yugto ng kwento ni Marisol, malinaw na nakita natin ang batas ng buhay na hindi kailanman nagkakamali. Ang kasamaan ay may kapalit, at ang kabutihan ay laging may balik. Ang lalaking umapak sa kanyang dangal para sa pansariling ambisyon ay tuluyang gumuho, hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa pagkatao. Samantala, si Marisol, na pinili ang tapang kaysa puot,
ay nagwagi ng mas mahalagang tagumpay, ang muling pagbuo ng sarili, ang kakayahang magpatawad, at ang lakas na gamitin ang kapangyarihan para sa kapwa. Dito natin natutunan na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano niya ito ginagamit. Ngayon, nais naming marinig ang inyong saloobin. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Marisol, pipiliin niyo ba ang maghiganti o ang maghilom at magpatuloy ng mas matatag? May karanasan ba kayo na nagturo sa inyo na ang dignidad ay mas mahalaga kaysa tagumpay na may bahid ng panlilinlang? Kumusta kayo ngayon? May pinagdaraanan ba kayong mabigat o may munting tagumpay na nais ibahagi? Salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Nandito kami, handang makinig at magbahagi ng mga kwentong nagbibigay lakas kasama ninyo palagi.